Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok ay ng Pinas naroroon ang pagpapalapit sa ating lahat para sa araw na to. At siyempre kung bago ka pa lang dyan pa-subscribe. At si Makatang Tambay nagpupugay sa inyo pong lahat ng tanging puhunan mga logic ng buhay. Okay, marami ngayong mga isi na naglalabasan na kung hindi mo talaga mababatid ng talagang mga pinagmulan, magpapalalito sa iyo ng labis-labis. Maaari ka talagang mahulog sa mga narratives na sa dakong huli ay maaari nating mapagsisihan at naniwala tayo agad-agad. Ang ibig nating sabihin dito hindi ba nagkalat naman at nababatid nating lahat na napakarami ng mga fake news na lumalabas na kahit saan yan, both side yan, in fairness naman. Nakatulad isang halimbawa nung lumitaw at nabasa, napanood ko na umano'y naglalasing si Kitty Duterte sa dahig dahil hindi ito pinapasok, pinagbawalan pumasok at dumalaw mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero which is mismong yung isang loyalista o anti-Duterte rin ang nagsabi na ito hindi dapat na pinapaniwalaan. At dahil ito isang fake news. At pinangaralan pa nga niya na although yung mga fake news na ito na nagsasabi nga na hindi pinapapasok sa dahig si Titi Duterte dahil nga doon naglasing ito. Sinabihan pa niya na iwasan yung ganitong mga pagpupost sa social media nang hindi naman kumpirmado at wala naman talagang pinagbabasihan. Walang katotohanan. At okay, nagpapasalamat tayo na may maganito pa rin namang mga anti-Duterte na pinagsisigmikapang ituwid yung mga bagay na batid nila na talagang sablay. Hindi katulad doon sa iba na mga kasamahan din nila na kung hindi man sumusog sa alam na nilang mali, itinataguyod nila, alam na nilang mali, sila pa mismo yung lumilikha ng sablay para lamang mayroong maipaabot sa tao, sa mga viewers nila na ang Duterte, mga mamamatay tao. Siyempre lalong-lalo na yung war on drugs nito at saka di katulad ng mga bintang nila na tambalos tayo, lalong-lalo na si Sara Duterte. Ito nga yung sinasabi natin na kung tayo hindi natin nalalaman talaga yung simula, yung punot dulo, talagang matatangay tayo. At sa dakong huli, maaari nga natin pagsisihan na napaniwala tayo ng mga maling naratibo na akala natin ay yun yung totoo. At salamat at may mga ganun pa rin namang mga anti-Duterte sa napanood kong ito. Pinilit niyang ituwid yung bagay na ito dahil siya nga nagsasabi na ito ay fake news. Wala itong katotohanan. Okay, dito tayo. Ito yung ating re-reactionan na nanggagalaiti ditong masyado si Congressman Igay Erici. Di ba sinibak ito sa kanya bilang isang leader ng minority dyan sa Kongreso. At ang mismong nagsibak sa kanya ay dito si Sandro Marcos, ang anak ng Pangulo. Dito nga inilabas niya, ibinunyag niya kung paano siya pinuna. Pinagsabihan ni Sandro Marcos na ang kanya raw mga sinasabi ay nagpapalakas kay Sara Duterte. Siyempre, ang sa himig na ito ay pinagdududahan na siya isang DDS. Pero tahasan sinabi ni Congressman Erice, hindi siya DDS at isa ang kulay niya kung mayroon man siya ay talagang dilaw. Yun yung sabi niya. Kung si Sara Duterte man, ang Vice President ay lumalakas ngayon, ay yun ay sa sablay ng mga pulisiya ng gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos kung nangyayari man ito na katulad nga yan, hindi mo yung sinasabi na paglakas ni Sara tas pagbagsak naman o pagapang ng pagsadsad ng trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng mga survey gumagapang at nababaon, hilahod ang ratings nito ni Pangulong Bongbong Marcos at dito parang gustong manisi na tungkol sa sinasabi sinisiraan daw yung kanyang ama. Ay dito yung nagpapalakas kay Sara Duterte. Sinabi nga niya na hindi yun ang dahilan. Maliwanag naman na inisa-isa niya. Katulad na lang halimbawa ng
pangako niya na may makukulong sa mga sangkot sa mga ghost project at sa mga milyon-milyon na mga anomalya sa mga infra project, lalong-lalo sa flood control, wala naman nangyari. At itong sinasabi niya na anti-dynasty bill, na sinabi rin niya na prioridad, hanggang ngayon wala naman. Kumbaga'y naibigkas lang niya. Nasabi lang niya sa isang press briefing na yun talaga yung kanyang prioridad nung panahon na talagang nagiinit yung tao. Kumbaga pinapalamig lang niya. Tapos pag naramdaman na niya na napakawala na niya ng ganong mga pangako, hindi naman niya totoong gagawin. Ito yung gustong palitawin Congressman Igay Arisi dito. Na kung talagang ganito yung nangyayari sa gobyerno na puro negatibo na lamang yung lumilitaw, hindi lang sa social media, kundi sa mga survey, dahil nga sa kanilang ginagawa. Kahit yung mga tao na sabihin may nagmamasid, walang makitang maganda, walang makitang mabuti. Walang makita na talagang tinatrabaho ng ating Pangulo. Maliban sa mga ibinibida ng mga tao niya na alam naman natin na mga empleyado niya, mga binabayaran ito. Kaya naman siyempre kahit wala naman siyang ginagawa, sasabi napakasipag. Araw-araw na nagtatrabaho tapos puro paninira pang dinaranas sa mga kalaban sa politika. O di ba? Nambabaliktad nga sila, ganyan ang kanilang mga diskarte at mga galawan. Pagka sila'y naiipit na, gagawa ng paraan na papaluwagin, papaasahin. Pagkatapos pag natahimik sa tingin nila napaglubag nila yung kalooban hindi naman nila ginagawa. O ngayon, ito nga sinasabi ni Congressman Igay Arisi. Sa kapalpakan nila, kung lumalakas man si Sara Duterte sa kanilang paningin. At siyempre hindi lang sa kanila na sila naalarma na ganito nga nangyayari. Samantalang lumulubog si Pangulong Bongbong Marcos tumataas naman si Sara Duterte. Di ba nakakabahala nga naman ito? At ito nga, ang sinasabi natin dito, na ito si Congressman Igay Arisi, totoong tao ito. Na kumbaga, tinitingnan niya lang talaga at gusto niya kahit papaano meron siyang may ambag sa sambayan ng Pilipino. Na hindi dito pinag-uusapan kung Duterte man siya, kung Dilawan man siya, o kung Marcos man siya. Katunayan, niliwanag nga niya na nung una talagang bumabati ko siya sa drug war ni Pangulong Duterte at hindi nagbabago. At ngayon bilang pagsumbat pa sa mga kasamahan niya dyan sa Kongreso, sabi nga niya nung ako lumalaban kay Duterte, sa administrasyon ni Duterte, itong mga kasamahan ko ngayon na tuwan-tuwa at pumapalakpak sa drug war ni Duterte, nasaan na ngayon? Hindi ba totoo naman yun? Ang dami ng mga congressman noon na tuwan-tuwa sa may pinapahayag ni Duterte na mga plano para labanan ang illegal na droga noong panahon na yun. At talagang nagpapalakpakan ng mga congressman na ito sa kanya. Ngayon, wala na. Yun ang ibig niyang sabihin dito na siya talaga, hindi siya sabihin o pro Duterte o pro Marcos. Basta siya kung ano yung tama, yun ang kanya sinasabi dito. Wala siya ritong kinikilingan. At pagtuwid nga niya, kung may kulay man siya, isa lang, dilaw siya. Liberal kaya ito si Congressman Igay Arisi. At pinupuri natin siya dito kumpara dun sa kanyang mga kasamahan na siya rin nga mismo tinutulig sa rin nga niya na dapat daw nag-aangking oposisyon hindi dapat na ikipag-alyansa kay Marcos. Dahil alam naman nila na ang isang oposisyon ay lumalaban, hindi ba? Sa mga korupsyon, sa mga katiwalian. Pagkatapos, batid naman nila na talagang mayroong mga anomalya at mga katiwalan itong gobyerno ni Marcos, itong mga kasamahan niyang dilawan, narito pumapanig. Ito yung kanya pa rin itong mga paglilinaw at tila parinig sa kanyang mga kasamahan sa liberal o sa mga pinklawan. At totoo ito, kiniklaim ng mga dilawan na sila ay oposisyon. Hindi sila dapat na nagpapakita ng paglambot kay Marcos, samantalang dati pa naman minumura nila ito, panahon ng kampanya noon. Hindi lang kampanya, halos 3 dekada na minumura nila, sinasabihan ng mamatay tao at magnanakaw. Pero ngayon nga ito, kain-suka nga sila at ito yung sinasabi ni Congressman Igay Arisi dito. At sumasangayin tayo sa kanyang paninindigan na hindi man siya didiis talaga. Pagkus ay sinasabi lang niya yung talagang nangyayari sa gobyerno na tila nagiging bulag o kaya ay nagiging bingi yung kanyang mga kasamahan dito para ito ay labanan din o kaya ay tutulan. Lahat sila rito ang nangyayari dala sa agos. Lalong-lalo na kung may nasasangkot dito ng mga bigayan.
sa kanilang sa mga distrito nila. Batid natin yan, hindi natin to iniimbento lamang. Pero si Congressman Igay Rizal, nagiging totoo siya sa pagkakataon na ito. Mga kabayan, mga kapinas ko.